Naaalala mo pa ba ang gurong kalbo na ito? Siya lang naman yung puwersahang nagpapasagot sa iyo ng math equations. Pero kapag nagkamali ka, may paglalagyan ka. Akala ng karamihan, isa lang itong meme horror game na ginawa para mang-trip at manghabol ng player. Pero paano kung sabihin kong may mas malalim na kwento sa likod nito? Sino ba talaga si Baldi? Bakit parang sirang mundo o glitched ang paligid? Sino-sino ang mga nilalang na na-encounter mo sa eskwelahan na iyon? At ano-ano nga ba ang mga endings ng laro na ito? Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Nagsimula ang lahat sa loob ng isang eskwelahan. Pagpasok mo pa lang, agad kang sasalubungin ni Baldi habang masayang kumakaway. Positive pa ang vibes at makikita mo pa ang mga school rules na kahawig ng karaniwang patakaran sa totoong paaralan. Pagpasok mo sa unang classroom, doon mo makikita ang isang notebook sa harapan. Sa una, puro simpleng math questions lang ang laman nito. Mga tanong na kahit bata ay kayang sagutin. Dito mo rin malalaman ang pangunahing objective ng laro. Kolektahin ang 7 notebooks nang hindi nahuhuli ni Baldi. At dito mo makukuha ang pinakauna mong notebook. Ngunit sa oras na magkamali ka ng sagot, mababasa mo sa sinasagutan mong kwaderno na mas lalo siyang nagagalit. Ang mga notebooks ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Sa mga classroom, sa mezzanine, sa faculty area at sa iba pang pasilyo ng gusali. Habang mas dumarami ang notebook na nakokolekta mo, mas bumibilis at mas nagiging determinado si Baldi. Pero hindi lang si Baldi ang dapat mong iwasan. May iba't ibang kakaibang entities din sa loob ng paaralan na sadyang magpapabagal sa pag-usad mo. Isa na rito si Playtime. Kapag nakasalubong mo siya sa hallway, pipilitin kanyang makipaglaro ng jump rope. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo natatapos ang laro niya. Bukod kay Playtime, nariyan din si It's a Bully nang hihingi ng items, pero kung wala kang maibigay sa kanya, haharangan ka niya sa daanan. Mayroon ding principal na magpaparusa sa iyo kapag nakita kang tumatakbo sa hallway o pumapasok sa faculty room ng walang pahintulot. At nariyan din si First Prize, isang robot na tila walang masamang intensyon at itinuturing na kaibigan ang lahat. Kapag nakita ka niya, lalapit siya at yayakapin ka. Ang mga ito ay iilan lamang sa mga nilalang na mai-encounter mo sa loob ng paaralan. Matapos mong makuha ang lahat ng 7 notebooks, biglang magbabago ang atmosphere ng buong eskwelahan. Magiging pula ang paligid, mas bibilis ang galaw ni Baldi, at mas magiging tense ang bawat segundo ng pagtakas mo. Pagkahanap mo sa exit, dito magtatapos ang surface level ng gameplay. Bago natin pag-usapan ang iba't ibang endings, kabilang na ang isa sa pinakamisteryoso sa laro. Mas mahalagang sagutin muna natin ang isang tanong na matagal nang kino-question ng mga players. Sino nga ba talaga si Baldi? Kung titignan, mukha lamang siyang isang simpleng guro na mahilig magpasagot ng math questions. Ngunit base sa mga teorya ng mga fans online, iba ang sinasabi nito. Unang teorya, si Baldi ay biktima ng isang corrupted system na kilala bilang Null na makikita rin sa laro. Dahil sa impluwensya ng sirang program na ito, unti-unting naging unstable ang kanyang pag-uugali at kinikilos. Pangalawang teorya naman, isa lamang siyang guro na may matinding obsession sa pagiging perpekto. Gusto ka lang talaga niyang turuan ng math, ngunit dahil sa sobrang fixation niya sa tamang sagot, nauwi ito sa pagkasira ng kanyang pag-iisip at hanggang sa gusto ka na niyang saktan. At ang pinaka nakakakilabot na teorya, si Baldi ay isang digital ghost. Ayon sa haka-haka, nagmula siya sa isang bag o sirang educational game noong dekada 90 na natrap sa isang schoolhouse simulation. Kaya mapapansin na glitched ang mundo, paulit-ulit ang environment, at may mga tanong na imposibleng sagutin. Isa itong sirang digital world at si Baldi ang entity na matagal nang nakakulong dito, naghihintay ng susunod na estudyanteng papasok sa kanyang paaralan. Si Null ay isang entity sa laro na tila may awareness sa lahat ng nangyayari. Hindi katulad nila Baldi at ng iba pang entities na sumusunod lamang sa rules ng laro. Habang si Baldi ay nagagalit kapag mali ang sagot mo at hahabulin ka
Ayon sa mechanics ng laro, si Null naman ay gising at kontrolado ang mga kinikilos. Sa mga hidden files ng Baldi's Basics, makikita na ang tunay niyang pangalan ay Filename 2 na isang sirang data. Naniniwala si Null na sira ang mundo ng laro. Para sa kanya, paulit-ulit lang ang cycle sa loob ng paaralan. Sa ilang pagkakataon, kinakausap ka pa niya at tila pinipilit kang tumigil sa paglalaro. Hindi dahil galit siya sa'yo, kundi dahil alam niyang may mali sa mismong realidad na kinalalagyan niya. Ayaw niyang matulad kayo sa kanya. Habang mas lalo pang ina-update ang game at mas maraming players ang naglalaro, mas lalo ring nagiging unstable ang kanyang presensya. Nagkakaroon ng glitches sa paligid, nagiging distorted ang environment at parang unti-unti niyang kinokontrol ang system para lamang mapaalis ka. Base sa Lores Online, si Null ay isang kaluluwa ng developer o isang taong namatay at sinipsip ng laro ang kaluluwa niya patungo sa loob ng game files. At dahil alam niyang paulit-ulit lang ang cycle ng laro, ang tanging gusto niya lang ay katahimikan. Ngunit dahil sa mga players na matitigas ang puso, na patuloy siyang pinapahirapan, kaya napang-abot ito sa mga nakakatakot na mga pangyayari sa loob ng game. Una, ang secret ending. Makukuha mo ito kapag mali ang lahat ng sagot mo sa mga math questions ni Baldi. Sa halip na normal na pagtakas, mapupunta ka sa opisina ni Baldi kung saan mo makakaharap si Null. Dito, direkta kanyang kakausapin. Pinapatigil kanya sa paglalaro at pinapasira ang game dahil ayon sa kanya, ang buong laro ay isa lamang trap o sirang simulation. Ipinapakita nito na aware si Null na nasa loob kayo ng isang laro at tila siya lang ang may kamalayan sa totoong nangyayari. Pangalawa, ang Null-style ending. Sa bersyong ito, mas naging agresibo si Null. Hindi na siya kalmado tulad ng dati. Kinokontrol niya ang environment ng school, nag-glitch ang paligid para lang paalisin ka. Sa huli, kapag natalo mo siya, madedelete ang kanyang presence sa game. Mawawala ang kanyang mga bakas at magiging stable muli ang mundo ng laro. Ipinapahiwatig nito na si Null ang isa sa mga dahilan kung bakit corrupted ang game environment. Pangatlo, ang true ending. Sa ending na ito, matatagpuan mo ang working space ng developer na si Micah McGonigal. Dito mo mababasa sa mga notes na si Null ay hindi talaga bahagi ng original design ng laro. Ayon sa mga pahiwatig, si Null ay isang abnormal entity na isang digital ghost na biglang lumitaw sa loob ng game files. Hindi siya sinadyang character, kundi isang glitch o consciousness na napunta sa system. At dahil sa mga nangyari sa previous encounters mo kay Null, tila na stabilize ang laro. Naayos ang corrupted state ng game at sa simbolikong paraan, ipinapakita na natulungan mo ang developer na maibalik sa ayos ang kanyang nilikhang laro.